Diyos ko naman, Claire. Isang taon nang wala si Tomas. Dapat ka nang mag-move on. Sermon ni Miriam sa anak niyang si Claire. Umiling ng sunod-sunod si Claire at nagtalukbong ng kumot. Hindi ko kayang gawin, Ma. Kailangan kong malaman mula sa kanya kung bakit niya ako biglang iniwanan. Naiiyak niyang sinabi at niyakap na mahigpit ang una na nasa tabi niya. Saksi ang unang ito sa lahat ng gabing iniyakan niya ang ex niyang si Tomas. Isang taon na siyang walang komunikasyon at balita kay Tomas. Para itong bula na bigla na lang naglaho at hindi alam ni Claire ang dahilan. Nagpaalam itong may business trip lang siya pero hindi na ito bumalik pa sa kanya. Sinubukan siyang tawagan ni Claire. Pero hindi na ito sumasagot. Kailangan mong palayain ang sarili mo, Claire. Walang mangyayari kung palagi kang kakapit sa nakaraan mo. Payo ng kanyang ina. Mas lalo lamang naiyak si Claire dahil kahit gustuhin man niyang kalimutan si Tomas ay hindi niya magawa. Mahal niya ito at first love pa niya. Kaya sobra siyang nalugmok nung iniwanan siya bigla nito. Si Tomas ang unang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso. At buong akala niya aabot sila ng kasalan. Pinlano na nila lahat ng gagawin nila. Simula pa noong nasa kolehiyo pa lamang sila. Pangarap ni Claire na maikasal sa beach habang palubog ang araw. At pangarap niyang maikasal kay Tomas. Pero biglang nawasak lahat ng pangarap na iyon dahil sa biglaang pagkawala ng boyfriend niya. Ang daya niya naman kasi may. Kung iiwan niya rin naman pala ako, dapat pinaalam na niya sa akin. Ang sakit mag-ghosted, Ma. Humahagulgol niyang sinabi sa kanyang ina. Nilapitan ni Miriam ang kanyang anak at marahang hinaplos ang buhok nito. Ganyan talaga sa buhay, Claire. May mga taong dadating sa buhay natin pero wala namang balak manatili. Basta, makakalimutan ko lang si Tomas kapag nalaman ko na ang totoong dahilan ng pag-iwan niya sa akin. Ani ni Claire. Gustuhin man niyang puntahan ng pamilya ni Tomas ay wala rin. Matagal nang patay ang mga magulang ni Tomas at hindi niya kilala ang ibang mga kamag-anak nito. Pasukan niya ulit. At bumalik na si Claire sa trabaho niya bilang isang teacher. Isa siyang elementary teacher sa private school malapit lang sa bahay nila. Inaabala niya ang kanyang sarili sa pagtuturo. At nilulunod lahat ng oras niya dito para lang mawala sa isip niya si Tomas. Pero sadyang sobrang laki ng naging parte ni Tomas sa buhay niya. Kaya hindi niya magawang kalimutan ito agad. Students, may bago kayong magiging kaklase at gusto kong maging mabait kayong lahat sa kanya. Anunsyo niya sa harapan ng kanyang mga estudyante. Nagsitanguan naman ng mga ito at napangiti dahil excited na rin silang makilala ang bago nilang magiging kaklase. May kumatok sa pinto at halos sabay na napalingon sa pintuan ang lahat. Ibinaba ni Claire ang hawak niyang folder at dumapo ang tingin niya sa batang babae na kumakaway at nakangiti ng malaki sa kanya. At naglakad siya papalapit rito. Good morning po, Miss Claire! Masayang bati ng bata at may inabot pa itong isang box ng chocolates kay Claire. Kaagad ni nagpasalamat si Claire. Ikaw lang ba mag-isa? Nasaan ang parents mo? Tanong niya. Kasama ko po ang daddy ko. May kinausap lang po siya saglit. Magalang na sagot naman ng bata. Ako nga po pala si Antonia. Pero pwede niyo po ako tawaging Tanya. Pagpapakilala niya sa kanyang sarili. Sorry, natagalan ako. Sabi ng lalaki bigla na lang sumulpot. Natigilan si Claire na makita ang pagmumukha nito. Namutla siya at nagsimula ng umiyak. Ang kapal na mukha mong iwanan ako? Anong kasalanan ko para saktan mo ako ng ganto? Napakasama mo! Sigaw ni Claire sa lalaki at pinagsusuntok ang matipuno at matigas sa dibdib nito. Kumunot naman ang noo ng lalaki at nahihirapang awatin si Claire. Muntik pa siya masuntok ni Claire sa muka kung hindi na siya mabilis na nakailag. May anak ka pa? Iniwanan mo ba ako dahil may pamilya ka na at kapit mo lang ako? Ang sama mo, Tomas! Minahal kita pero ito ang sinukli mo sa akin. Bigla mo na lang akong iniwan at bigla ka na lang umalis na walang paalam. Napakasama mo! Ang kapal na mukha mong iwanan ako pagkatapos ng lahat pinagsamahan natin. Sigaw ulit ni Claire at parang batang umiiyak sa harapan ng lalaki. Sino siya, Dad? Nagugulo ang tanong ni Tanya sa kanyang ama habang palipat-lipat ang tingin kay Claire at sa daddy niya. Hinuli ng lalaki ang kamay ni Claire. Teka lang, miss. Ihatid ko lang yung anak ko, pero pinupugbog mo na ako. Awat niya kay Claire. Dahan-dahang kumalma si Claire pero masama pa rin ang tingin niya sa lalaki. Bakit may anak ka na? Sigaw ni Claire. Teka, bawal ba ako magkaanak? Kamot ulong sagot ng lalaki. So kabit mo lang ba ako? Tanong ni Claire. Teka, anong kabit? Walang kabit.
Paliwanag ng lalaki at parang gusto na lang rin niyang maiyak dahil sa nangyayari. Hindi rin Tomas ang pangalan ko. Dagdag pa niya. Nagtatakang tinignan ni Claire si Timothy at hinagod niya ito ng tingin at sakala niya napagtantong hindi nga ito si Tomas. Matangkad si Tomas pero mas matangkad ang lalaking kaharap niya ngayon. Maputi si Tomas habang moreno naman ang lalaking nasa harapan niya at may dimples rin ito na wala naman kay Tomas. Then, who are you? Bakit kamukha mo ang boyfriend ko? Nagugulo ang tanong ni Claire at sinundot ang mukha ng lalaki. Inilahad ng lalaki ang kamay niya sa harapan ni Claire. I'm Timothy Capistrano, isang businessman at ang daddy ni Tanya. Pagpapakilala niya sa kanyang sarili. Hindi pinansin ni Claire ang kamay niya. Capistrano? Capistrano din ang boyfriend ko! Puna niya at tumango naman si Timothy. Dahil kapatid ko siya. Kakambal ko siya. Paliwanag ni Timothy. Kakambal? Walang naikwento sa akin si Tomas na may kapatid siya at kakambal pa niya. Nalilitong sinabi ni Claire. Hindi kami sabay na lumaki at hindi rin kami close kaya siguro hindi na siya nag-abala pang ikwento sa iyo tungkol sa akin. Sagot ni Timothy. Teka, kung kapatid ka niya siguro naman alam mo kung nasan siya ngayon. Gusto ko siyang makausap at gusto kong ipaliwanag niya sa akin lahat ng dahilan kung bakit niya ako naisipang iwan. Ay, ipapaliwanag ko ang lahat. Pagod na bumuntong hininga si Timothy. No! Si Tomas ang gusto kong magpaliwanag at hindi ikaw. Siya ang boyfriend ko at siya ang dapat kong kausapin. Mariing sinabi ni Claire. May cafe malapit dito sa school. Magkita tayo sa Sabado. Seryosong sinabi ni Timothy at nagpaalam muna sa anak niya bago naglakad paalis. Gulong-gulo si Claire, pero mas gulong-gulo ang mga estudyante niya sa nangyayari. Kahit oras ng klase ay wala sa itinuturo ni Claire ang isipan niya. Gusto niya na biglang magkaroon ng himala at maging Sabado na ngayong araw dahil sobrang gusto na niyang malaman ang lahat at ang totoong dahilan ng pag-iwan ni Tomas sa kanya. Nagtataka rin siya kung bakit si Timothy ang magpapaliwanag at hindi ang boyfriend niya mismo. Ayos ka lang anak? Tanong ni Miriam kay Claire. Dahil simula na umuwi ito sa bahay nila ay kanina pa ito nakaupo sa sofa at nakatulala. Ni hindi pa nito nahuhubad ang uniformeng suot niya para sana makapagpalit ng mas preskong damit. Binalingan ni Claire ang nanay niya. Huminga siya ng malalim at inilingan nito. Tungkol na naman ba to kay Tomas? Pang-uusisa ni Miriam. Dinampot ni Claire ang bag niya at tumayo na. Magpapahinga na po ako. Paalam niya at tinalikuran na ang ina. Malungkot na nakasunod ang tingin ni Miriam kay Claire at palihim na ipinagdadasal na sana dumating ang araw na makalimutan na rin ni Claire ang sakit na nararamdaman niya. At sana dumating rin ang araw na palayain niya na mula sa nakaraan ang puso niya. Susunduin ka ba ng daddy mo, Tanya? Tanong ni Claire kay Tanya na mag-uwian na. Nasa loob pa ng classroom si Tanya at hinihintay ang magsusundo sa kanya. Ibiniling kasi sa kanya ni Timothy na hindi siya pwedeng umalis ng classroom nang wala ang sundo niya. At umiling si Tanya. Hindi po ako sinusundo ni Daddy, pero susundin po ako ng yaya ko. Bakit po, Miss Claire? Inosente nitong sinabi. At umiling naman si Claire. Wala. Naitanong ko lang. May sasabihin pa sana si Tanya, pero dumating na ang yaya niya kaya nagpaalam na siya sa kanyang guro at lumabas na ng classroom. May lakad ka? Ang aga pa. Nagtatakang tanong ni Miriam nang madatnan niya si Claire na nag-aayos ng kwarto. Pumihit si Claire paharap kay Miriam habang abala siya sa pagbublower ng buhok niya. Tinanguan niya ang kanyang ina. May kakausapin lang po ako, ma. Sagot niya. Sino naman? Sabado ngayon at ikaw nakakota sa grocery. Nito. Sa susunod ko na lang po sasabihin sa inyo. Dadaan na lang rin po ako sa grocery store mamaya. Sabi ni Claire at dinampot na ang slim bag niya na wallet at cellphone lang ang tanging laman. Pumasok na siya sa kotse niya at pinaharurot na ito papunta sa lugar na napag-usapan nilang dalawa ni Timothy. Wala silang eksaktong oras na napag-usapan pero mas minabuti na ni Claire na pumunta na maaga doon. Nag-order siya ng isang kape at cupcake, saka pumwesto sa mesa na katabi ng glass wall. Sumimsim siya sa kape niya habang nakamasid sa labas at inaaliw ang sarili sa mga kotseng dumadaan. May humintong magara at mamahaling kotse at bumaba mula rito si Timothy. Napaayos ng upo si Claire habang pinapanood si Timothy na maglakad papasok ng cafe. Kaagad siyang nahanap ni Timothy dahil ilan lang rin ang tao sa loob ng cafe. Kanina ka pa? Tanong ni Timothy sa kanya at bumaba ang tingin nito sa kapeng iniinom ni Claire. Umupo na rin siya sa upuang katapat ng inuupuan ni Claire. Kakarating ko lang.
Agarang pagtugon ni Claire kahit na ang totoo ay halos magdadalawang oras na siyang naghihintay. Buti naman pumunta ka. Akala ko gagaya ka kay Tomas na bigla na lang naglahon na parang bula. Mapait niyang sinabi. May dahilan si Tomas kung ba't niya yung ginawa, Claire. Seryosong sinabi ni Timothy. Kaagad nakaramdam ng inis si Claire. Dahilan? Anong klaseng dahilan para saktan niya ako ng ganto? Halos gabi-gabi ako umiiyak kakaisip sa kanya? O kakaisip kung anong mali sa akin? I gave him everything at minahal ko siya na totoo, Timothy. Nagsimula nang humikbi si Claire. Parang tinutusok ng karayom ang puso niya habang sinasabi ang lahat kay Timothy. Mahal ka rin niya, Claire. Maniwala ka. Mahal ka rin niya. Sagot ni Timothy. Mahal? May mahal bang nangiiwan? Asik ni Claire. Meron. May mga taong iniiwan ng mga mahal nila para sa ikabubuti nila. May mga nangiiwan dahil alam nilang yun ang tama nilang gawin. Naniniwala ako na lahat ng taong nangiiwan ay may dahilan kung bakit mas pinili nilang mag-iwan kaysa manatili. Paliwanag ni Timothy. Malakas na hinampas ni Claire ang mesa. Nanlaki naman ang mga mata ni Timothy dahil sa sobrang pagkabigla. Naagaw na rin nila ang atensyon ng ilang customers at staffs. Gusto na lang lumubog ni Timothy sa lupa dahil siya ang nahihiya sa nangyayari. Gusto niya lang naman magpaliwanag. Teka, mag-relax ka muna, okay? Pagpapakalma nito kay Claire. Huminga ng malalim si Claire at tinapunan ng masamang tingin si Timothy. Now tell me, bakit niya ako iniwan? At anong dahilan ang meron siya? Galit niyang sinabi. Wala na si Tomas. He died a few months ago, Claire. Umiwas ang tingin si Timothy pagkatapos itong sabihin. Para namang nabuhusan ng malamig na tubig si Claire dahil sa narinig. Mariing nakakuyom ang mga kamao niya at tahimik na umiyak. Hindi. Nagsisinungaling ka! Giit niya at umiling naman si Timothy. May sakit na cancer si Tomas at inilihim niya to sa'yo. Sinubukan niya magpagamot at gawin ang lahat para mabuhay pa na mas matagal. Hanggang sa sinabi ng doktor sa kanya na wala na silang magagawa pa. Sobra siyang nahihirapan. At ayaw niyang mahirapan ka rin kaya mas pinili niyang lumayo at iwanan ka. Gusto niyang sanayin mo ang sarili mo na wala na siya dahil hindi na siya makakabalik pa. Pinuntahan niya ako at kami ni Tanya ang kasama niya hanggang sa tuluyan na siyang binawian ng buhay. Mahabang litansya ni Timothy. Sunod-sunod na napailing si Claire. Don't lie to me! Sigaw niya kay Timothy at nagmamadaling naglakad palabas ng cafe. Kaagad namang sumunod si Timothy sa kanya. Hindi ako nagsisinungaling, Claire. Totoo lahat ng sinasabi ko. Wala na si Tomas. Hindi na niya kaya. Pangangatwiran ni Timothy. Itinulak siya ni Claire. Hindi pa siya patay. Magpapakasal pa kami. Sigaw niya at pumasok sa loob ng kanyang kotse. Galit niyang hinampas ang manibela at humahagulgol. Biglang pumasok sa alaala niya ang ilang beses na pagkakawala ng malay ni Tomas at ang labis itong pamumutla at panghihina. Mas lalo lang lumakas ang iyak ni Claire. Napagpasyahan niyang umuwi at nagkulong siya sa kwarto niya. Kahit sobrang nasasaktan, ay pinili pa rin ni Claire na bumalik sa school at ipagpatuloy ang pagtuturo niya. Gusto niya ring linawin kay Timothy ang lahat at nagbabaka sakali siya makita ito sa school. Nasaan ang daddy mo, Tanya? Tanong niya kay Tanya nung recess time ng mga bata. Nasa labas ang ilan niyang estudyante at naglalaro, habang nagpaiwan naman si Tanya sa loob ng classroom dahil abala ito sa pagbabasa ng libro. Nasa work po si Daddy. Why po? Tanong niya kay Claire. May number ka ba niya? May gusto lang ako itanong sa kanya. Sagot ni Claire. Kaagad inilabas si Tanya ang tablet niya at ibinigay kay Claire ang cellphone number ni Timothy. Kaagad tinawagan ni Claire ang numero, pero sekretarya ni Timothy ang sumagot nito. Nasa meeting pa po si Sir Tim. Tumawag na lang po kayo ulit sa kanya mamaya. Sabi ng sekretarya ni Timothy mula sa kabilang linya. Send me your company address. May kailangan ako sabihin sa boss mo. Giit ni Claire. Kaagad namang sinabi ng sekretarya nito ang address. Noong lunchtime ay napagpasyahan ni Claire na puntahan si Timothy sa kumpanya nito. Nalula siya sa sobrang taas ng building na nasa 30 palapag ata. Binati siya ng guard pagpasok at may sumalubong sa kanyang babae na nakasuot ng office attire. How can I help you, ma'am? Tanong nito. Gusto kong makausap si Timothy. Seryosong sinabi ni Claire. Nangunot ang noo ng babae. Si Mr. Timothy Capistrano po ba ang tinutukoy niyo, ma'am? May appointment po ba kayo kay sir? Panguusisa nito. Wala, pero gusto ko siyang makausap. Mariing sinabi ni Claire. Sabihin mong nandito ako.
Ani ni Claire. Ano po ang pangalan niyo? Tanong ng babae. Claire. Simple nga sinabi. Wait lang po, tatawagan ko lang po muna ang sekretary niya para ipalam ito. Mabilis na kinuha ng babae ang telephone para tawagan ang sekretarya ni Timothy. Nakatayo si Claire sa gilid habang namamangha sa ganda ng interiors ng building na pagmamay-ari ni Timothy. Malinis ito at organized ang lahat. Pwede na po kayong umakyat, ma'am. Nasa last floor po ang office ni sir. Anito. Kaagad namang sumakay ng elevator si Claire. Dire-diretso siyang pumasok sa loob ng opisina ni Timothy. Hindi na nagulat si Timothy dahil ipinaalam naman na sa kanya na pupunta dito si Claire. Kung talagang nagsasabi ka ng totoo, dalhin mo ako sa puntod ni Tomas. Nahihirapan niya sinabi at naglakad papalapit kay Timothy. Ngayon na ba? Kamot ulong tanong ni Timothy. Tumango naman si Claire. Gusto ko siyang makita ngayon. Bahagyang tumingala si Claire para pigilan ang mga nagbabadyayang luha. Sinuot ni Timothy ang coat niya at tinampot ang susi ng kanyang kotse. Let's go. Ayaw niya kay Claire at sabay silang lumabas. I-move mo lahat ng meeting ko bukas. Utos niya sa kanyang sekretarya at mabilis naman itong tumalima. Dala ko ang kotse ko, sabi ni Claire. Share mo lang? Pabirong sinabi ni Timothy. Joke lang. Bawi niya naman kaagad. Pwede mong iwan dito or sundan mo na lang ang kotse ko. Sabi ni Timothy. Tumungo naman si Claire at mas piniling magmaneho na lang at sundan ang sasakyan ni Timothy. Huminga siya ng malalim bago tuluyang itinapakapaa sa loob ng sementeryo. Naglakad pa sila ng ilang minuto bago tuluyang narating ang puntod ni Tomas. Humagulgol si Claire nang mabasa ang pangalan ni Tomas at lalo lang siyang nasampal ng katotohanan. Katotohanang wala na si Tomas at hindi na siya nito babalikan. Handaya mo naman eh. Akala ko ba magsasama tayo ng mas matagal? Nasabi mo, papakasalan mo ako. Magpapakasal pa tayo. May bahid ng pagtatampo sa boses ni Claire. Wala pa rin siyang awat sa pag-iyak. Inilahad ni Timothy ang panyo niya sa harapan ni Claire. Pero imbes na tanggapin ito ay sumubsob si Claire sa dibdib ni Timothy at doon nagpatuloy sa pag-iyak. Kahit bahagyang nagulat ay marahang tinatapik ni Timothy ang likuran ni Claire para mapakalma ito. Pagkatapos ng ilang minuto ay nagpaalam si Timothy at sinabing sa kotse na lang siya maghihintay. At gusto niya rin kasing mabigyan ng privacy si Claire at Tomas. Naiwang mag-isa si Claire at tahimik na nakatitig sa puntod ni Tomas. Tumigil na rin siya sa pag-iyak. Sana sinabi mo man lang sa akin na may sakit ka. E di sana kasama mo ko hanggang sa mga huling araw ng buhay mo. E di sana naalagaan kita. Malungkot na sinabi ni Claire. Hindi mo man ako nakasama sa paglaban mo sa sakit mo. Pero gusto kong sabihin sa'yo na napakatapang mo, Tomas. Mahal na mahal kita. At ipinapangako kong palagi kang magkakaroon ng lugar sa puso ko at hindi kita makakalimutan. Dagdag pa niya bago tuluyang naglakad paalis. Feeling better? Nakangiting tanong ni Timothy sa kanya. Sana naman hindi ka galit kay Tomas. Hindi niya naman ginusto ang lahat ng nangyari eh. Kung sana may choice lang siyang mas makasama ka pa. Anito. Thank you, Timothy. Salamat dahil kahit natagalan ipinaalam mo pa rin sa akin lahat ng to. Salamat rin dahil sinamahan mo siya ng mga panahong sobra siyang nahihirapan. Salamat sa lahat. At salamat dahil dinala mo ako dito at hinayaan makita siya. Sincere na sinabi ni Claire at bigla na lang nitong niyakap si Timothy. Nakangiti si Claire at mas gumaan ang pakiramdam niya. At naisip niya na rin na siguro ito na nga ang tamang oras na palayain niya ang sarili niya at magsimula at maging masaya ulit. Ikinuwento ni Claire sa nanay niyang si Miriam ang lahat ng tungkol sa nangyari kay Tomas. Nalungkot si Miriam at pinayuhang maging matatag sana si Claire. Akala ko talaga umalis siya dahil ayaw na niya sa akin, ma. Yun pala, gusto lang niyang sanayin ako na wala na siya dahil talagang nawala na siya. Malungkot nang umiti si Claire at kaagad naman siyang niyakap na mahigpit ng kanyang ina. Napatunayan natin kung gaano ka talaga kamahal ni Tomas. Isinikreto niya sa iyo dahil ayaw niyang mahirapan ka at ayaw niyang makita mo siyang unti-unting nanghihina. Ani Miriam. Kahit masaklap ang nalaman ni Claire ay hindi niya pa rin maiwasang maging masaya dahil sa wakas nakamit na rin niya ang closure na hinahanap niya at nalaman niya na ang dahilan ng pag-iwan ni Tomas sa kanya. Naliwanagan siya ng husto
At alam niyang sa pamamagitan nito ay mas madali niyang maibabangon ang kanyang sarili. Ang ganda mo ngayon, Teacher Claire! Puri ng isang guro ang katrabaho ni Claire. Nagkasalubong silang dalawa sa hallway. Kaagad na sumilay ang matamis ng ngiti sa namumulang labi ni Claire. Hinawi niya ang iilang hiblang tumatakip sa kanyang muka at bahagyang natawa. Bolera ka naman, Teacher Aida! Pabiro niyang sinabi. Uy di nga, kakaiba ang aura mo ngayon. Parang masayang-masaya ka. Nakangiting sinabi ng kapwa niyang guro. Ngumiti lang si Claire at hindi na umimik. Nagpaalam na rin siya at naglakad na papunta sa kanyang classroom. Noong tumunog ang bell, hudyat ng recess time ng mga bata ay kaagad nag-uunahan sa pagtakbo palabas ng classroom ang mga estudyante ni Claire. Naglakad papalapit kay Claire si Tanya at may inabot na birthday card dito. Ako po nagsulat niyan. Gusto po kitang imbitahan sa birthday ko, Miss Claire. Excited na sinabi ni Tanya. Birthday mo? Kailan ba? Tanong ni Claire. Ngayong Sabado na po. Huwag ka pong mag-alala dahil tayong tatlo lang naman po ni na Daddy ang magkakasama. Nito, di mo ba imbitahin mga kaibigan mo? Nakangising tanong ni Claire. Umiling naman si Tanya. Magpapakain na lang raw po dito si Daddy para sa mga teachers at classmates ko. Tsaka, gusto ko na kayo lang ni Daddy ang kasama ko sa mismong birthday ko. Nakanguso nitong sinabi. Tumango naman si Claire. Okay, pupunta ako. Sabi niya. Okay, eto po address namin. May inabot siyang papel kay Claire. Nang tignan nito ni Claire ay nakasulat rito ang address ng condo at condo unit na tinitirhan ni Tanya at Timothy. Isang pink na dress ang napiling suotin ni Claire at naglagay rin siya ng konting makeup. Inilugay niya ang buhok niya at nagsuot pa siya ng pink na headband for hair accessories. Nagmukha siyang teenager sa outfit na napili niya. Bumukas ang pinto at sumilip mula rito si Miriam. Oh, ngayon na ba ang birthday ng estudyante mo? Usisa nito. Opo ma, ani Claire. Huwag mong kalimutang dalhan ako ng pagkain kahit tira-tira lang. Natatawang sinabi ni Miriam at natawa naman si Claire. Sure ma, aniya. Uy, wag talaga tira-tira ha. Nagbibiro lang ako. Mabilis na sinabi ni Miriam na mas lalo namang nagpahalakha kay Claire. Bago siya lumabas ng kwarto ay hindi niya nakalimutang dalhin ang regalo niya para kay Tanya. Isang coloring set ang napili niyang iregalo dahil napansin niya ng mga nakaraang araw na mahilig mag-drawing si Tanya at magaling pa. Kaya sure siyang mapapakinabangan nito ni Tanya ng husto. Bumaba na siya ng kotse at pumasok na sa building. Pinindot niya ang ika-9 na palapag kung saan naroroon ang condo unit ni Timothy at Tanya. Tahimik ang hallway at palingalinga siya sa paligid. Napahinga siya ng malalim nang tuluyan ng narating ang unit ni Timothy. Pinindot niya ang doorbell at kumatok rin siya ng ilang beses hanggang sa bumukas ito at bumungad sa kanya ang naka-pink dress na si Tanya. Wow! Nakasuot ka rin ng pink! Para tayong Barbies! Masiglang sinabi ni Tanya habang hinihila papasok ng kondo si Claire. Iginiya niya paupo si Claire. Dad! Nandito na po si Miss Claire! Sigaw ni Tanya kasabay ng pagbukas ng isang pinto. Napatingin sa pinto si Claire at gano'n na lamang ang pagkalaglag ng paka niya na makita si Timothy. Wala itong suot na pang-itaas na damit at tanging tuwalya lang ang nakabalot sa kanyang katawan. Basa pa ang buhok nito at batak na batak ang muscles. Nagawa pang ang bilangin ni Claire ang abs nito. Uminit ng husto ang pisngi ni Claire at natataranta siyang umiwas ng tingin. Nanlaki naman ang mga mata ni Timothy at nagmamadaling isinara ang pinto at nagbihis. Mas lalong namula ang mukha ni Claire nang marinig ang munting hagikik ni Tanya na para pang masaya pa sa nangyayari. Pagkatapos ng ilang minuto ay muling lumabas si Timothy. Sorry sa nangyari. Nahihiyang sinabi ni Timothy. Blessing pa nga sa akin yung paabs mo. Mahinang sinabi naman ni Claire. Huh? Nakakunot ang noong tanong ni Timothy. I mean, ayos lang. Ani Claire. Salamat nakarating ka, Claire. Gustong-gusto ka kasi talaga ni Tanya na pumunta sa birthday niya. Sinubukan ko naman siyang pigilan dahil baka may istorbo ka namin. Sabi ni Timothy. Umiling si Claire at ngumiti sabay sabing, hindi istorbo si Tanya sa akin at personal niya ako inimbitahan at ginawan pa ng invitation card kaya sobrang malabong tumanggi ako. Ibinigay ni Claire kay Tanya ang regalo niya. Ito nga pala ang regalo ko sa iyo, Tanya. Hindi ka mahalan pero sana magustuhan mo.
Aniya pa. Malaki ang ngiti ni Tanya na makita ang laman nito at napatalon pa siya sa sobrang tuwa. Niyakap niya si Claire. Thank you po, Miss Claire. Malambing na sinabi ni Tanya sa kanyang guro. Sobrang magagamit ni Tanya ang binigay mo. She loves art. Hilig niya mag-drawing at magkulay. Sabat ni Timothy. Nakita ko kasi yung mga drawings niya at may potential siya. Magaling siya. Puri ni Claire sa bata at sinulipan si Tanya na yakap-yakap ang binigay niya. Naman ako lang po kay Daddy, sabi ni Tanya. Napatingin si Claire kay Timothy. Marunong ka mag-drawing? Medyo. Bahagyang nahiya si Timothy dahil matagal na rin noong huli siyang gumuhit. Inilibot ni Claire ang paningin niya sa paligid ng unit. Nagpaalam naman si Tanya sa kanila at tumakbo papunta sa kwarto niya para subukan ng coloring materials na ibinigay ni Claire. Nasaan ang mommy ni Tanya? Ang asawa mo? Walang preno niya ang tanong. Hindi pa kasi nabanggit ni Tanya kay Claire ang tungkol sa mommy niya. She left us. Sagot ni Timothy. Ang babata pa namin nung nabuntis ko siya. Noong pinanganak niya si Tanya, bigla na lang siyang nawala at iniwan si Tanya sa akin. Pero mukhang kontento naman si Tanya na ikaw lang nandyan eh. She's even proud of you. At pinangangalandakin niya sa akin kanina kung gaano kakabuting ama, Timothy. Sabi ni Claire habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ni Timothy. Busy ako at minsan lang nagkakaroon ng oras para sa kanya. Ani Timothy. Ngumiti naman si Claire. Pero gumagawa ka ng way para mabigay lahat ng kailangan at gusto niya. Malaking bagay na yun para kay Tanya. Yung maliliit na bagay na ginagawa natin, malaking bagay na pala para sa iba. Hindi lang natin namamalayan. Wika niya. Salamat, Claire. Buong puso ang sinabi ni Timothy. Tinanguan naman siya ni Claire. Napalaki mo rin na maayos si Tanya. Napakabait at napakagalang niyang bata. Napakatalino pa. Kaya sobrang swerte niya na naging ama ka niya. Ani Claire. Sinamahan ni Claire si Timothy sa kusina. Bumungad kay Claire ang napakaraming pagkain sa mesa at namangha siya nang malaman niyang si Timothy ang nagluto ng lahat. Ang galing mo palang magluto? Puro prito at nilaga lang ang alam ko eh. Kahit nga pritong itlog na susunog ko pa. Natatawang sinabi ni Claire. Gusto mo bang turuan kita? Alok ni Timothy. Umiling naman si Claire. Hindi na. Napaka-slow learner ko. At baka masunog ko pa tong kusina niyo. Tsaka isa pa. Sa tingin ko hindi na kailangan. Kasi kapag nag-asawa na ako, gusto ko yung magaling nang magluto. Para siya nang bahala sa pagkain naming dalawa. Buhay Disney princess lang, ganun ba? Pabiro sinabi ni Claire. Napangisi naman si Timothy. I can cook for you. Bigla nitong sinabi. Pareho sila natigilan at napatitig sa mata ng isa't isa. Naputol ang titigan session nila nang pumasok sa kusina si Tanya at may suot itong birthday hats. May dala pa siyang 2 birthday hats at binigyan niya ng tig-isa sina Claire at Timothy. Let's take a picture, Dad! Aya ni Tanya. Kaagad namang inilabas si Timothy ang cellphone niya para kumuha ng selfie. Nakisali na rin si Claire sa kanila. Kukunan ko kayong dalawa ng picture. Ani Claire, sabay labas ng cellphone niya at kinuhanan ng litrato sina Tanya at Timothy. Inagaw ni Tanya ang cellphone ni Claire. Kukunan ko po kayo ng picture ni Daddy. Masigla nitong sinabi at bahagya pang itinulak si Claire papalapit kay Timothy. Natawa na lamang si Claire sa kakulitan ng bata. Pwede po lumapit kayo sa isa't isa ng konti? Parang professional photographer na umakto si Tanya habang sinesenyasan pa ang dalawa na magkalapit lalo. Kaagad naman silang sumunod. Dad, akbayan niyo po si Miss Claire para mas magandang tingnan. Dagdag pa niya. Nagkatinginan sina Claire at Timothy. Inakbayan ni Timothy si Claire at hinapit ito papalapit sa kanya. Sobrang bilis ang tibok ng puso ni Claire. At para siya nga atakihin sa sobrang bilis ito. Kahit malamig sa silid ay pakiramdam niya pinagpapawisan siya. Ngumiti silang pareho sa kamera at nakailang kuha pa ng litrato si Tanya bago siya nakontento. Bagay po kayo ni Daddy, sabi ni Tanya kay Claire habang ibinibigay niya pabalik ang cellphone ni Claire. Biglang lumabas ng kusina si Timothy at nang bumalik ito ay may dala na itong chocolate cake at nakasindi na rin ang kandilang nasa tuktok nito. Nagsimulang kumanta ng birthday song si Timothy at sinabayan naman ni Claire. Make a wish, baby. Nakangiti sinabi ni Timothy at inilapag sa mesa ang cake. Binuhat niya naman si Tanya para mahipan ang cake niya. Umikit si Tanya at pagkatapos hinipan ang cake. Napapalakpak sa sobrang tuwa si Claire.
You're the best dad ever! Naiiyak na sinabi ni Tanya at niyakap na mahigpit si Timothy. Nagsimula na silang kumain at sobrang dami nilang napag-usapan. Ang dami ikinwento ni Tanya kay Claire at napuno ng tawanan ang buong lugar. Pagkatapos kumain ay nanood sila ng movie na si Tanya ang mismong pumili. Nakaupo sila sa sofa at kumain ng popcorn. Nasa gitna ni Claire at Timothy nakaupo si Tanya at bahagya itong nakasandal kay Timothy. Marahang hinaplos ni Timothy ang buhok ng bata. Dinalaw na ng antok si Tanya at tuluyan ng nakatulog. Binuhat siya ni Timothy papunta sa kanyang kwarto. Salamat sa pagpunta, Claire. Sobrang saya ni Tanya na nakarating ka. Ani Timothy. Tumango si Claire at ngumiti. Walang anuman. Happy ako na masaya si Tanya. Pwede kang bumalik dito anytime. Welcome ka dito sa bahay namin. Sabi ni Timothy. Nagpaalam na si Claire at umuwi na. Ang sarap naman ito, Claire! Komento ni Miriam habang nilalantakan ng mga pagkaing dinala ni Claire galing sa birthday ni Tanya. Magaling talagang magluto ang daddy ni Tanya, ma. Puri naman ni Claire. Bakit parang kinikilig ka? Puna ni Miriam sa anak niya. Naglaho ang ngiti ni Claire at bahagyang napairap. Hindi ako kinikilig. Uwe, mukhang type mo yung daddy ah. Pangaasar niya sa anak. Nako, kisagad sa lalaking may asawa, Claire. Sa ganda mong yan, di mo deserve maging kabit lang. Payo niya sa anak. Sumimangot si Claire na husto. Ma, walang kabit. Walang asawa ang daddy ni Tanya. Iniwan sila nito nung pinanganak niya si Tanya. Sagot ni Claire. So, type mo nga yung tatay ng estudyante mo? Tanong ni Miriam. Dinampot ni Claire ang bag niya. May gagawin pa po pala ako. Bye! Paalam niya at mabilis na iniwan ang ina niyang si Miriam. Natatawang sinundan naman siya ni Miriam ng tingin. Nagsiuwian na ang mga estudyante ni Claire. Maliban na lang kay Tanya na nasa classroom pa kasama ni Claire dahil inaantay niya na naman ang magsusundo sa kanya. Inaliw muna ni Claire si Tanya at nakipagkwentuhan dito habang hinihintay nila si Timothy. Natigil ang pagkukwentuhan nila nang marinig ang magkasunod na katok. Halos sabay na napalingon si Tanya at Claire sa pintuan at bumungad sa kanila si Timothy. Tumayo si Tanya at mabilis na lumapit kay Timothy at mahigpit itong niyakap. Lumapit na rin si Claire sa kanila. Hi Timothy! Bati niya. Oh, kumusta ka? Tanong ni Timothy. Okay lang naman. It was nice to see you here. Sagot ni Claire. Wala kasi ang yaya ni Tanya, kaya ako na ang sumundo sa kanya. Ani Timothy. Tumango si Claire at sinulyapan si Tanya bago muling ibinalik kay Timothy ang kanyang tingin. Ang bait ni Miss Claire, Dad. Pagpuri ni Tanya sa kanyang guro. Sinenyasan ni Tanya ang daddy niya na yumuko at kaagad niya itong binulungan ng, I want her to be my mommy, Dad. Natawa na lamang si Timothy at kinulo ang buhok ng kanyang anak. Uuwi ka na ba? Tanong niya kay Claire. Tumango naman si Claire. Oo, may inaayos lang ako. Uuwi na rin ako pagkatapos. Aniya. Iatid na kita pa uwi. Pagpipresenta ni Timothy. Saktong-sakto ang offer ni Timothy kay Claire dahil hindi dala ni Claire ang kotse niya ngayon. Nasa talyer kasi ito dahil nasira ito nung nakaraang araw. Sure ka ba? Medyo malayo ang bahay ko. Tsaka baka magkaiba tayo ng dadaanan. Masasayang ng gasolina mo. Ani Claire. Walang problema. Pero yun ay kung ayos lang sa'yo. Sagot naman ni Timothy. Tumango si Claire at habang inililigpit ang kanyang mga gamit ay nasa labas naman ng classroom niya si Timothy at Tanya na naghihintay sa kanya. Sinabihan niya na ang mga ito na sa kotse na lang maghintay. Pero nag-insist ang dalawa na dito na lang para sabay-sabay na silang lumabas. Pagkatapos mailak ang pinto ay pumihit na siya paharap kina Timothy. Tara na! Aya niya. Sa front passenger seat pinaupo ni Timothy si Claire habang nasa backseat naman ng kotse si Tanya na kanina pa kinikilig kina Timothy at Claire. Lumaking walang ina si Tanya. Kaya ganito na lamang siya kasaya na narito si Claire dahil magaan ang loob niya sa kanya at gusto niya maging mommy si Claire. Salamat sa paghatid sa akin, Tim. Nakangiting sinabi ni Claire at akmang bababa na sana pero naunahan siya ni Tim sa pagbukas ng pinto. Tuluyan ang bumaba si Claire at matagal na napatitig kay Tim habang nasa loob naman ng kotse si Tanya at sinisilip ang nangyayari. Pumasok ka na muna sa loob. Pag-anyaya ni Claire, saka ay minuwestra ang bahay nila. Mabilis namang bumaba na sa sasakyan si Tanya at nauna pa sa pagpasok sa loob ng bahay. Hindi na tumanggi pa si Timothy at mabilis sa sinunda ng anak niya.
Natawa na lang si Claire sa kakulitan ng bata. Sino ba tong bata na to, Claire? Tanong ni Miriam sa anak niya si Claire. Nakatayo sa gitna ng sala si Miriam habang nakatingin kay Tanya na prenteng nakaupo sa sofa. Ngumisi naman si Claire. Siya po si Tanya, ma. Isa sa mga estudyante ko. Sagot niya. Sorry po sa istorbo. Sabat ni Timothy. Napalingon sa kanya si Miriam. Napasinghap ito at nanlalaki ang mga mata dahil sa pagkagulat. Nilapitan ni Claire ang nanay niya. Bigla na lang sumigaw ng napakalakas si Miriam. Multo! Sigaw niya habang hindi gumagalaw sa pwesto niya na para bang naipako na sa sahig ang mga paa niya. Tinakpan ni Claire ang bibig ng nanay niya at nahihiyang binalingan si Timothy. Napa-peace sign pa siya sa sobrang kahihiyan. Ma, kumalma ka! Hinagod niya ang likuran ni Miriam. Minumulto na ba tayo ni Tomas? Namumutlang tanong ni Miriam kay Claire. Bahagyang natawa si Timothy. Hindi po ako si Tomas, ma'am. Ako po si Timothy. Pagpapakilala ni Timothy sa kanyang sarili. Ma, hindi po ba nabanggit ko na sa inyo tungkol sa kakambal ni Tomas? Siya na po yan. Paliwanag ni Claire. Anak niya naman po si Tanya na estudyante ko. Dagdag pa niya. Tumayo si Tanya at naglakad papalapit kay Miriam. Nagmano siya at ninitian ng ginang. Hi po! Bati niya rito. Napangiti naman si Miriam at kaagad nilapitan si Tanya. Iginiya niya ito pabalik sa sofa at nakipagkwentuhan. Matagal nang nangangarap si Miriam na magkaroon ng apo. Kaso maraming bagay ang nangyari at hindi pa siya nabibigyan ni Claire ng apo. Wala rin naman siyang ibang aasahan dahil si Claire ang nag-iisa niyang anak. Tara, sa kusina muna tayo. Aya ni Claire kay Timothy. Pinaupo niya sa isang upuan si Timothy at kumuha ng juice sa ref saka binigyan si Timothy. Sorry kay mama kanina ha. Paghingi ni Claire ng paumanhin. Ayos lang. Understandable naman yung nangyari. Normal lang na nagulat siya. Sagot ni Timothy. Hinila ni Claire ang upuang katapat ng inuupuan ni Timothy. Napakatalinong bata ni Tanya. Halos lahat ng tanong ko kanina sa klase nasagot niya. Pagbabalita ni Claire. Mana sa akin. Pabirong sinabi ni Timothy at pareho silang natawa. Tumagal ng ilang minuto ang pag-uusap nila bago na pagpasya ni Timothy na umuwi na. Nagpaalam na sila at lumabas na ng bahay. Ihinatid naman sila ni Claire palabas at sinundan ni Claire ng tingin ng kotse papalayo. Claire, kakaiba yung ngiti mo kanina habang kausap mo si Timothy, sabi ni Miriam na bigla-bigla na lang sumulpot sa tabi ni Claire. Nakangiting binalingan ni Claire si Miriam. Nakakatuwa kasi ma. Ramdam ko kung gaano kamahal ni Timothy ang anak niya. Ang hirap kaya maging single dad, pero kinaya niya ng 8 taon. Proud na sinabi ni Claire. Pero ipapaalala ko lang sa'yo, hindi siya si Tomas. Seryosong sinabi ni Miriam sa kanyang anak. Agad naglaho ang ngiti ni Claire at sinundan ito ng malalim na buntong hininga. Hindi na sumagot si Claire at hinayaan na lang ang kanyang ina na pumasok sa loob ng bahay. Kaarawan ngayon ni Tomas, kaya nagsuot ng magandang dress si Claire at dumaan muna sa flower shop para bumili ng bulaklak bago siya dumiretso papunta sa sementeryo. May dala rin siyang mga kandila. Kaagad sumilay ang ngiti sa kanyang labi na marating ang puntod ni Tomas. Lumuhod siya sa damuhan at inilapag ang dala niyang bulaklak. Sinindihan niya ang mga kandila at sinimula ng pagkanta ng birthday song para kay Tomas at siya na rin ang umihip sa kandila. Happy birthday, love! Nakangiti niyang sinabi habang nakatitig sa kawalan. Unang kaarawan mo na hindi mo ako kasama. Buntong hininga niya. Nagsimula ng bumuhos sa mga luha niya habang inaalala ang masasayang araw na magkasama sila ni Tomas. Bumalik na ako sa pagtuturo, love. Inaayos ko na ulit ang buhay ko at pinipilit kong maging okay ulit. Dahil alam kong ito ang gusto mong gawin ko. Mahirap pero alam ko namang kakayanin ko dahil lagi mo akong ginagabayan. Pagkikwento ni Claire na para bang buhay si Tomas at nasa tabi niya lang. Natigilan siya sa pag-iyak nang sumulpot na lang bigla sa tabi niya si Timothy at may dala ring bulaklak. Nakalahad ang panyo niya kay Claire. Nakaagad namang tinanggap ni Claire at pinunasan ng mga luha niya. Nandito ka rin pala. Ani Claire. Nag-squat si Timothy sa tabi niya at inilapag na rin sa puntod ni Tomas ang dala niyang bulaklak. Yeah. Tanging sinabi nito. Si Tanya. Panguusisa ni Claire at luminga sa paligid na para bang mahahanap niya sa kung nasaan si Tanya. Nasa bahay kasama ang yaya niya. Tugon nito.
Alam mo, paniguradong masaya si Tomas dahil nandito ka, Tim. Sincere na sinabi ni Claire. Sana. Mapait nitong sinabi. Hindi kami nagkasama. At hindi kami sabay na lumaki. Nung namatay ang tatay namin, nagkaiwalay kaming dalawa. Isa lang ang kayang buhayin ni Mama at si Tomas ang napili niya isama. Habang naiwan naman ako sa ampunan. Galit na galit ako kay Tomas sa walang kwentang dahilan. Hindi niya naman kasalanang naiwan akong mag-isa pero siya pa rin ang sinisi ko. Nakayukong sinabi ni Timothy hanggang sa narinig na lang ni Claire ang mahinang paghikbi nito. Lumayo ang loob ko sa kanya. Sinubukan niyang makipag-ayos sa akin at nalaman kong may cancer siya. At sinubukan ko siyang tulungan at samahan. Humingi ako ng tawad sa lahat. Huli ko nang naisip na ako pala yung mali sa aming dalawa. Pagpapatuloy ni Timothy. Kahit si Claire ay muling napaiyak at wala sa sariling niyakap nito si Timothy at para namang bata na umiyak si Timothy sa balikat niya na para bang napakaraming taon niyang kinimkim ang lahat ng ito at ngayon niya lang nailabas lahat ng sakit na nararamdaman niya. Ilang oras pa silang nanatili sa puntod ni Tomas at nagkukwentuhan tungkol sa mga panahon na kasama nila si Tomas. Iatid na kita. Alok ni Timothy habang naglalakad sila palabas ng sementeryo. Kaagad na umiling si Claire. May kailangan pa kasi akong puntahan. Ayoko namang makaistorbo pa. Okay na ako. Sure ka ba? Hindi ka naman istorbo sa akin. Giit ni Timothy. Salamat. Pero okay lang talaga, Tim. Nakangiting sagot ni Claire. Tatalikuran na niya sana si Timothy, pero may bigla siyang naalala. Happy birthday, Tim! Pagbati niya sa kaarawan din nito bago siya tuluyang naglakad palayo. Nakangiting sinundan ni Timothy ng tingin si Claire. Malapit lang sa sementeryo ang simbahang pupuntahan ni Claire, kaya nilakad niya na lang ito. Bago pa man siya makapasok sa loob ng simbahan, ay sinulubong siya ng 3 bata at may daladala itong mga sampagita. Pili ka na, te! Sabi nung isa. Inilabas ni Claire ang wallet niya. Magkano ba lahat ng yan? Tanong niya sa mga bata. Mabilis naman nilang binilang ang mga tinda nila at napapakamot pa sa kanilang mga ulo dahil hanggang 20 lang ang kaya nilang bilangin. Binigyan ni Claire mga bata ng tig 500 pesos. Ayan, may pasobra pa yan. Gamitin niyo sa mabuti ang pera niyo. Huwag niyo isusugal. Hindi po kami nagsusugal, promise! Sabay-sabay nilang sinabi. Ibinigay nila lahat ng sampagitan nila kay Claire at binitbit naman ito ni Claire papasok ng simbahan. Wala pa bang daddy mo, Tanya? Tanong ni Claire kay Tanya dahil malapit na mag-alas 5 ng hapon pero hindi pa rin dumadating si Timothy. Umiling si Tanya. Agad na tinawagan ni Claire si Timothy. Hindi pa tapos ang meeting ko kaya matatagalan ako. Pwede mo ba siyang samahan muna, Claire, kahit ilang minuto na lang? Wala rin kasi ang yaya niya sa bahay dahil umuwi ng probinsya. Ramdam ni Claire ang stress si Timothy mula sa kabilang linya. Ayos lang naman, pero uuwi na kasi ako. Pwede bang daling ko na lang sa bahay namin si Tanya at dun man na lang siya sunduin? Suhestyon niya na kaagad namang sinang-ayunan ni Timothy. Kagaya ng napag-usapan ay isinama ni Claire si Tanya pa uwi. Sobrang saya naman ng nanay niyang si Miriam dahil tuwang-tuwa siya kay Tanya dahil magalang ito at matalinong bata. Ampunin na lang kita, sabi ni Miriam habang pinupugpog ng halik si Tanya. Pwede naman po, wala po akong lola eh. Sagot naman ni Tanya na tuwang-tuwa rin sa matanda dahil maalaga ito sa kanya. Gagawan na lang kita, ma. Natatawang sinabi ni Claire. Kailan naman? Nakangibing sinabi ng nanay niya. Kapag ready na ulit akong sumubok magmahal, ma. Seryosong sagot naman ni Claire. Sige, take your time. Basta worth it yung apo na ibibigay mo sa akin. Pabirong sinabi ng kanyang ina. Dinala ni Miriam sa kusina si Tanya para ipatikim ang cookies na ginawa niya, habang nagpaiwan naman sa sala si Claire at abala sa pagbabasa ng magazine. Sobrang lakas ng ulan at ang lamig ng panahon, kaya kinailangan pa ni Claire magsuot ng makapal na jacket. May nag-doorbell, kaya kaagad na tumayo si Claire at pinuksan ang pinto. Napatingin siya sa saradong gate nila at namataan niya ang sasakyan ni Timothy sa labas. Nakita niya rin si Timothy na nakatayo sa labas at may hawak na payong. Sinenyasan nito ni Claire na pumasok dahil bukas naman ang gate na kaagad namang ginawa ni Timothy. Sorry, natagalan. Bungad kaagad ni Timothy. Okay lang. Ayos lang rin naman kay mama at masayang-masaya nga siya na narito si Tanya. Paliwanag ni Claire at inaya sa loob ng bahay si Timothy. Biglaan kasi yung meeting.
Bukas pa dapat yun kaso napaaga dahil aalis yung client at pupunta ng ibang bansa bukas. Natatarantang sinabi ni Timothy. Natawa na lamang si Claire. Ayos lang talaga, Tim. Pag-uulit niya para kumalma ito. Daddy! Tumakbo si Tanya papalapit kay Timothy at mahigpit nitong niyakap ang kanyang ama. Hinalikan naman ni Timothy ang tuktok ng ulo nito. Aalis na po kami. Paalam ni Timothy pero kaagad siyang hinila ni Miriam papuntang kusina at pinagkape. Magkape ka na muna para mas makasama ko pa ang apo ko. Sabi pa ni Miriam. Napatampal na lamang si Claire sa noo niya. Hindi mo siya apo, ma. Sabat ni Claire natatawa. Basta. Apo ko na siya mula ngayon at wala na kayong magagawa. Anunsyo ni Miriam at nagtatatalo naman si Tanya sa sobrang tuwa. Sinabayan rin siya ni Miriam sa pagtalon. Napailing na lamang si Claire sa kakulitan ng kanyang ina. Nilapitan niya si Timothy at humingi ng tawad. Pagpasensyahan mo na si Mama, Tim. Ani ni Claire. Okay lang. Saad ni Timothy. Napakape ka tuloy nang wala sa oras. 3-in-1 na stick lang yung kape namin. Kaya baka hindi ka sanay sa ganyan. Nahihiyang sinabi ni Claire. Hindi naman ako maarte at lalong hindi ako choosy. Pabirong sinabi ni Timothy. Napangiti si Claire. Inaantok rin ako kaya tamang-tama to. Dagdag pa niya. Okay, kakaiba yung kape namin. Kapag ininom mo yan, magigising ka ng buong taon. Natatawang sinabi ni Claire. Napapadalas ang pagkikita ni Claire at ni Timothy. At inaamin ni Claire na unti-unti nang nahuhulog ang loob niya kay Timothy dahil sa kabutihang taglay nito at dahil sa pagiging mabuti nitong ama kay Tanya. Binisita ni Timothy si Claire sa bahay nito at kasama niya si Tanya. Tuwang-tuwa naman si Miriam dahil nakita niya ulit si Tanya. Inaya ni Timothy si Claire na magkape sa labas na kaagad namang silang ayunan ni Claire. Naalala mo pa ba yung araw na inaway kita dito dahil akala ko nagsisinungaling ka sa akin tungkol sa pagkamatay ni Tomas? Tanong ni Claire at sumulyap sa labas ng cafe. Oo, tinawag mo pa nga akong sinungaling. Napaka-honest ko kayong tao. Pabirong sagot ni Timothy. Sorry talaga sa nangyari dito nun. Hindi ko kasi nakalang ganun ang nangyari kay Tomas. Wala akong alam sa lahat ng paghihirap niya. Mapait lang umiti si Claire. Paniguradong masaya si Tomas dahil unti-unti mo nang naibabangon ng sarili mo. Proud na sinabi ni Timothy. Gusto sanang aminin ni Claire ang feelings niya para kay Timothy. Pero wala siyang lakas ng loob para gawin ito. Natatakot rin siya sa posibilidad na baka hindi pareho nararamdaman nilang dalawa. Handa na siyang magmahal ulit. Pero hindi pa siya handang muling masaktan. May gaganaping party sa kumpanya ni Timothy. At inimbitahan niya si Claire na maging date niya sa gabing iyon. Hindi naman tumanggi si Claire dahil bukod sa kaibigan niya si Timothy ay wala rin siyang gagawin sa gabing iyon. Nagulat si Claire na makita ang napakaraming boxes sa sala nila at lahat ito pinagbubuksan ng nanay niya. Uy Claire! Ang daming gowns oh! Sabi ni Miriam. Nagmamadaling bumaba sa hagdan si Claire para silipin ang laman ng mga ito. Kanino po ito galing? Tanong niya, nagtataka. Pinadala ni Timothy ang lahat ng to, Claire. Hindi niya kasi alam ang disenyong gusto mo kaya bumili siya ng maraming gowns para may pagpipilian ka. Sagot ni Miriam at sinukat ang isang gown saka nagpaikot-ikot sa sala. Ang dami naman. Hindi ka naman masusuot lahat ng to. Sabi ni Claire. E di akin na lang yung iba. Sabat ni Miriam. At saan niya naman po susuotin? Nakangiwing tanong ni Claire. E di dito sa bahay. Maggagawn ako habang naglalaba at naghuhugas ng plato. Natatawang sagot ni Miriam. Tinitingnan ni Claire isa-isa lahat ng gown at ang itim na gown ang napusuan niya sa lahat ng ito. Sinubukan niya ring isukat ito at manghang-mangha si Miriam na makitang suot ito ni Claire dahil bumagay ito sa magandang hubog ng katawan ni Claire at sa katamtaman nitong height. Ang ganda mo anak! Parang ako lang no kabataan ko! Niyakap ni Miriam si Claire. Bagay ba ma? Nagdadalawang isip na tanong ni Claire. Bagay na bagay. Ako na ang mag-aayos sa'yo. Nako, ang ganda mo. Panigurado makakasungkit ka ng gwapo dun sa party. Apuri pa nito lalo. Dumating na ang gabi ng party at natapos na rin ni Miriam ayusan si Claire. Nakangiting tinignan ni Claire ang kanyang kabuuan sa harap ng salamin. Halos hindi niya makilala ang kanyang sarili dahil sa ganda ng pagkakaayos sa kanya ng ina niyang si Miriam. May narinig silang busina mula sa baba. At kaagad naman na lumabas ng kwarto si Miriam para tingnan ito at panigurado namang si Timothy na ang dumating. Lumabas na si Claire bitbit ang pouch niya.
Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Kausap ni Miriam si Timothy, pero nang mapansin ni Timothy si Claire ay para siyang naitulo sa kinatatayuan niya at sobrang lakas rin ng kabog ng dibdib niya. Hindi niya may alis ang paningin niya sa napakagandang si Claire. Nakangiti namang tinignan ni Miriam ang anak niya at napasulyap kay Timothy na kanina pa tulala at speechless. "Hi!" Bati ni Claire kay Timothy na makalapit siya rito. Pasimple ring pinuri ni Claire si Timothy sa kanyang isipan. Bagay na bagay kay Timothy ang suot niya at ang pagkakaayos ng buhok nito. Hindi may tanggi ni Claire sa kanyang sarili na nagagwapuhan siya kay Timothy. Ang ganda mo, Claire. Sa wakas, nagkaroon na rin ng lakas sa loob si Timothy na makapagsalita. Uminit ang gusto ang mukha ni Claire at pakiramdam niya kasing pula na niya ngayon ng kamatis. "Teka, bakit parang biglang kumapalang blush on mo, anak? Namumula ka." Pang-asar pa ni Miriam sa anak niya. "Man naman!" Saway ni Claire sa ina niya na tinawanan lang ng ginang. Inilahad ni Timothy ang kamay niya kay Claire. Let's go? Aya niya sa dalaga. "Mag-ingat kayo ha! Iuwi mo ng buong anak ko, Timothy. Walang labis at mas lalong walang kulang." Paalala ni Miriam bago tuluyang nakaalis ang dalawa. Ipinakilala ni Timothy si Claire sa lahat ng business partners niya at sa ilan pa nilang mga bisita. Sobrang namangha si Claire sa ganda ng venue at sa mga taong nasa party. Gandang-ganda at gwapong-gwapo siya sa lahat ng nandito ngayon sa party. Iniwan muna ni Timothy sa table nila si Claire dahil kailangan niyang pumunta sa stage at magbigay ng speech. "Girlfriend ka ba ni Timothy, Iha?" Tanong ng isang matandang babae. Isa siya sa mga investor ng kumpanya ni Timothy. Nahihiyang umiling si Claire at sinabing, "Hindi po. Akala ko magkasintahan kayo dahil wagas kayo makatingin sa isa't isa na para bang mahal na mahal niyo ang bawat isa." Sabi ng matanda. Natawa naman si Claire. Aminado siyang mahal na niya si Timothy, pero para sa kanya ay malabong ganun rin ang nararamdaman ni Timothy. Masyado ring mayaman si Timothy para sa kanya at napakalayo ng agwat nilang dalawa. Napakabait ng bata niyang si Timothy, kaya hindi ka magsisisi kapag siya ang pinili mo. Dagdag pa ng matanda. "Alam ko po, pero kahit naman piliin ko siya, alam ko namang hindi ako ang gusto niya. Hindi naman ako kasing yaman niya." Mapaklang natawa si Claire. Kung mahal mo ang isang tao, ay talagang mahal mo siya kahit na ano man ang estado niya sa buhay o kung maging sino pa siya. Ang sabi mo hindi ka niya gusto. Pero naitanong mo na ba ang bagay na yan sa kanya? Sinabi niya ba mismo sa iyo na hindi ka niya gusto? Tanong ng matanda. Umiling si Claire at bahagyang napayuko. "Yun naman pala eh. Hindi ka sigurado kung gusto ka rin ba niya. At ang tanging paraan para malaman mo ay ang subukan mong tanungin siya o subukan mong umamin sa kanya." Payo ng matanda. "Pero natatakot po ako sa mga pwedeng mangyari. Ayoko pong layuan ako ni Timothy." Sagot ni Claire. "Kung hahayaan mong manaigang takot na yan, walang mangyayari. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Kung lagi kang takot sumugal sa isang bagay na gusto mo, hindi ka tunay na magiging masaya." Sabi ng matandang babae. Natahimik si Claire at malalim na napaisip. Pagkatapos ng party ay kaagad siyang inihatid ni Timothy pabalik sa bahay nila. Pinagbuksan siya ni Timothy ng pinto ng sasakyan at inalalayan sa pagbaba. Thanks for the night, Claire. Rinig niya ang sinabi ni Timothy. Tumango si Claire. "Thank you rin, Tim. Nag-enjoy ako kanina." Aniya pa. Akma nga alis na sana si Timothy pero biglang hinawakan ni Claire ang kamay niya. Huminga ng malalim si Claire at nag-iipon ng lakas ng loob para umamin. "Mahal kita, Timothy." Pag-amin niya. Parang bumagal ang oras. Nagulat si Timothy sa pag-amin ni Claire at hindi niya inaasahan ang bagay na ito. Nakatitig sila sa isa't isa at mukhang pinagsisisihan na ni Claire ang ginawa niyang pag-amin. "Mahal rin kita, Claire." Sagot ni Timothy. Napangiti si Claire at nabawasan kahit papano ang kabang nararamdaman niya. "Pero sana mahal mo ako dahil ako si Timothy. Hindi dahil kamukha ko si Tomas." Seryosong sinabi ni Timothy. Natigilan si Claire at napalunok. "Mahal kita. Bilang ikaw, Tim." Giit ni Claire. "Bibigyan kita ng oras para makapag-isip, Claire. Gusto ko na kapag sinabi mo ulit sa akin na mahal mo ko, ay talagang ako ang mahal mo. Ayokong mahal mo lang ako dahil nakikita mo si Tomas sa akin." Sabi naman ni Timothy.
Bahagya siyang yumuko para patakan ng halik sa noo si Claire. Naglakad siya papasok ng kotse niya at pinaharurot ito. Noong gabing iyon ay hindi nakatulog si Claire sa kakaisip. Alam niya sa puso niya si Timothy mismo ang mahal niya at hindi si Tomas. Tumatok si Miriam sa kwarto ni Claire. Kamusta ang lakad niya ni Timothy? Panguusisa niya at umupo sa tabi ni Claire sa kama. Napapuntong hininga na lamang si Claire at niyakap ang kanyang mga tuhod. Isinandal niya sa balikat ni Miriam ang kanyang ulo. Sinabi ko sa kanyang mahal ko siya, ma. Pagkikwento ni Claire. At tanong naman ni Miriam. At sinabi niya sa akin na mahal niya rin ako. Sagot ni Claire. Sinilip ni Miriam ang mukha ng anak niya. Pero bakit parang hindi ka masaya? Aniya, kasi akala niya mahal ko siya dahil kamukha niya si Tomas. Akala niya mahal ko lang siya dahil nakikita ko lang sa kanya si Tomas. Nagsimula nang humikbi si Claire. Hindi nga ba, Claire? Tanong ni Miriam. Hindi umimik si Claire. Bigyan mo muna ng oras sa sarili mo para mapag-isipan ng bagay na yan, anak. Payo ni Miriam at niyakap si Claire. Ilang linggo nang hindi nakikita ni Claire si Timothy at pakiramdam ni Claire, sinasadya siyang iwasan ni Timothy. Ayaw niya namang tanongin si Tanya dahil labas si Tanya sa nangyayari ngayon sa kanila. Sa maraming araw na hindi sila nagkita ay sobrang namimiss na ni Claire ang presensya ni Timothy at gusto na niyang makasama ulit ito. Isang hapon pagkatapos ng klase ay hindi inaasahan ni Claire ang biglang pagsulpot ni Timothy. Kaagad na nagpaalam si Tanya at nilapitan ng daddy niya. Dinampot ni Claire ang bag niya at lumabas na rin ng classroom. Pwede bang wag mo kong iwasan, Timothy? Hindi ko na kaya. Diretsahang sinabi ni Claire. Sinenyasan ni Timothy si Tanya na umupo muna sa may bench dahil kakausapin muna niya si Claire. Naglakad si Claire papalapit kay Timothy. Tama na yung ilang linggong hindi mo pagpapakita sa akin. Tama na yung hindi mo pagsagot sa tawag ko. Tama na, okay? Gusto kong bumalik na tayo sa dati. Umihikbing sinabi ni Claire. Claire, ginawa ko yun dahil gusto kong mabigyan ka ng oras para makapag-isip. Paliwanag ni Timothy. Lumunok si Claire. At napag-isipan ko na lahat, Timothy. Ani Claire. Hinaplos ni Claire ang mukha ni Timothy. Sasabihin ko ulit sa'yo na mahal kita at hindi ako magsasawang uulit-ulitin to sa'yo. Mahal kita bilang ikaw. Hindi lang dahil kamukha mo si Tomas. Mahal kita bilang si Timothy Capistrano. At mamahalin pa kita kung pagbibigyan mo ko. Dire-diretso sinabi ni Claire. Hindi man lang hinayaan ni Claire si Timothy na makasagot dahil kaagad niya itong siniil ng halik. Hinawakan siya ni Timothy sa bewang at ginantihan ng halik. Natigil lamang siya nang tumikhim si Tanya. Naging official na magkarelasyon si Claire at Timothy. At sa kanilang lahat ay si Tanya ang pinakamasaya dahil si Tanya ang numero 1 humihiling na sana magkatuluyan si Timothy at Claire. Kasal na lang ang kulang at magiging apo na talaga kita, Tanya! Malaki ang ngiting sinabi ni Miriam kay Tanya. Sinubukan niyang buhatin si Tanya pero biglang sumakit ang likod niya. Kaya mas pinili niya na lang na umupo pabalik sa sofa at yakapin na lamang si Tanya. Binalingan niya sina Timothy at Claire na nakaupo sa kabilang sofa. So, kailan ba ang kasal ninyo? Tanong pa niya sa dalawa. Nagkatinginan si Claire at Timothy. Ma, masyado pa pong maaga. Ani Claire, bahagyang nahiya sa tinura ng ina. Sigurado na si Claire na si Timothy ang lalaking pakakasalan niya. Pero hindi pa nila napag-uusapan ni Timothy ang tungkol rito. Hay nako! Hindi na dapat pinapatagal ang mga bagay-bagay kung iisa lang rin naman ang pagtutunguhan. Sagot ni Miriam sa anak niya. Akmang matutulog na sana si Claire nang bigla niyang marinig ang ingay ng gitara at boses ng lalaking kumakanta mula sa labas ng bahay nila. Sumilip siya sa bintana at nakita si Timothy. May hawak itong gitara at nakatayo sa tabi niya si Tanya. Nasa labas rin ng bahay nila si Miriam at nakikinood sa pangaharana ni Timothy. Kahit ang iilang kapitbahay nila ay napapasilyo na rin sa bintana at ang iba pa ay lumabas ng bahay para lang panoorin si Timothy. Nagmamadaling bumaba at lumabas ng bahay si Claire. Nakangiti niyang pinapanood si Timothy at napahanga siya sa ganda ng boses nito at nagulat siya na marunong palang tumugtog ng gitara si Timothy. Gwapo na, talentado pa. Natapos na ni Timothy ang pagkanta at tinawid niya ang distansya nila ni Claire. Marami akong bagay na alam gawin, Claire. Marami akong kayang gawin. At isa na doon ang mahalin, pahalagahan, irespeto at alagaan ka.
Seryosong sinasabi ni Timothy ang bawat salita. Umiiyak naman si Claire habang pinapakinggan siya. Gusto ko ring alagaan at mahalin ka habang buhay, Claire. Gusto kong makasama ka sa bawat pagtulog ko sa gabi at sa bawat pagising ko sa umaga. Gusto kong ikaw ang maging nanay ng mga anak ko. At gusto kong ikaw ang mapapangasawa ko. Mahabang sinabi ni Timothy at bigla na lang lumuhod sa harapan ni Claire. May inilabas siyang singsing mula sa bulsa niya at inilahad ito kay Claire. Will you marry me? Nakangiting tanong niya. Oo naman, Tim! Papakasalan kita kahit saang simbahan at kahit bukas na mismo! Mabilis na sagot ni Claire at niyakap si Timothy. Isinuot ni Timothy kay Claire ang singsing at naghiyawan ng lahat ng taong nakakita sa buong pangyayari. Umalis si Timothy para sa isang business trip, kaya iniwan niya muna kina Claire si Tanya. Habang nagluluto ng tanghalian si Miriam ay nasa sala naman si Claire kasama si Tanya. Nakayakap si Tanya kay Claire. Thank you for making my dad happy, Miss Claire! Malambing na sinabi ni Tanya. Hinalikan ni Claire ang tuktok ng ulo niya at niyakap pabalik si Tanya. Mahal ko ang daddy mo, Tanya. Ani Claire. Mahal na mahal ka rin po ni daddy, Miss Claire. Sagot ni Tanya. Tanya, ikakasal na kami ng daddy mo at magiging stepmother mo na ako. Pwede mo na akong tawaging mama, nanay or mommy. Nakangiting sinabi ni Claire. Napatingin si Tanya sa kanya at nagsimula na itong umiyak. Umiiyak si Tanya dahil sa sobrang saya niya. Hindi ko pa po nararanasang magkaroon ng mommy at matagal ko na pong gustong maging mommy kita. Thank you for making my wish come true. Umiiyak niya sinabi at niyakap ulit na mahigpit si Claire. I love you, mommy! Sabi niya kay Claire. Magkasamang pumunta sa sementeryo si Claire at Timothy para dalawin si Tomas at ipaalam rito ang nalalapit na kasal nila. Inilapag ni Timothy ang picnic blanket sa damuhan at inalalayan si Claire paupo. May dala rin silang mga pagkain at bulaklak dahil balak nilang manatili ng ilang oras dito. Hinawakan ni Timothy ang kamay ni Claire at hinalikan ito. Ikakasal na kami ni Claire, pre. Alam kong masaya ka para sa amin. At ipinapangako ko sa'yo na aalagaan at mamahalin ko ng sobra si Claire. Iingatan ko siya at hindi ko siya pababayaan dahil alam ko rin yun ang gusto mong gawin ko. Nakangiti sinabi ni Timothy sa puntod ni Tomas. Tomas? Sana masaya ka dyan. Kasi masaya na rin kami ngayon. Hindi kita makakalimutan at palagi kang magkakaroon ng lugar sa puso ko. Hindi man tayong dalawang nagkatuluyan, nagkaroon pa rin ako ng happy ending. At sana gabayan mo kami sa bagong journey na papasukin namin ni Timothy. Salamat sa lahat, Tomas. Umiiyak na sinabi ni Claire. Kaagad pinunasan ni Timothy ang luha ni Claire at niyakap ito. Isang beach wedding ang napili nila dahil matagal ng pangarap ni Claire ang maikasal sa beach. Gusto niyang maikasal kasabay ang sunset o ang paglubog ng araw. At hindi man siya naikasal sa lalaking unang niyang minahal, ay kakasal naman siya sa lalaking huli niyang mamahalin. Ngayon, bukas, at sa mga susunod pang mga araw, ikaw at ikaw lang ang mamahalin ko, Claire. Bulong ni Timothy kay Claire bago ito tuluyang siniil ng halik sa labi at naghiyawan naman ang mga bisita. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Huwag na huwag po kayong magsasawang abangan ang ating mga kwentong puno ng aral, pagmamahal, at inspirasyon. Siyempre, dito lamang yan sa inyong inaabangang Siren Radio.